Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga ikalamay adlaw ka naton tanan o welcome din sa ito panagupan sa tutulo manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban nyo Armando Fenekito mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta? To ang Lunes diha, no? June na gid mga igala, no? Katapusang bulan sa itong first half sa 2025 mga igala, no? June 2 na gid mga katambayan, no? So, kamusta ta diha mga igala, no? Okay pa ba ta, no? Okay pa ba gihapon ta? Oh, of course, dapat okay kita, no? So, kumusta yung lugar diha, no? Nakasinati na ba mga mapag-ulan, no? Makasinati ba gihapon ta mga isolated thunderstorms, no? Din sa paano. But anyways, mga katambayan, no? Pag
kabalo na tanaw pag June gani diri sa tuang mga higala no. June is kabalo na mo Duaw Davao month mga higala kun nasa mga 4 pillars mga higala no. Na maoy ato ang kuan no, moy ato selebrasyon mga higala no. So daghan tag mga kuan ani no. So excited na kayong tanan mga higala. Actually nag-open na ba ata sila? Nag-open na sila I think karong adlaw or kuan sa ato ang kanonon unsa ba nang Duaw Davao mga higala. Actually mga higala Duaw Davao. So very excited. Daghan kayo og mga kuan ang Duaw Davao. Duaw Davao din na dili Duaw Davao. Sensya. Na siya mga higala no. So Duaw Davao gid na siya mga higala no. So daghang mga activities mga higala no. Ato ang pagkakuan so nakalatag na po ang mga activities mga higala no. June 5 na natay kaning Duaw Davao opening mga higala no. So sa June 5 pa di ang opening di ay so sugod sa June 5 so karong kuan karong Thursday. Sugod na din dapat magsugod mga higala so morning definitely Davao City. Tapos 5 to 29 mga higala ang Duaw Davao City Cafe o chocolate crawl mga higala. Sa Duaw Davao Esports mga higala June 14. June 16 Reyna ng Davao preliminaries tapos na po dira ang kuno basta mo na ang kuno. So anyways mga higala unsa ba atong mga ka-exciting nga mga butang nga atong i-expect para sa Duaw Davao mga katambayan. Ato na paminawon mga higala pinaagi sa tuang head sa tuang City Tourism Operations Office mga katambayan nga si Ma'am Jennifer Romero. Paminawon nato. Yes, we are very excited for the second year sa Duaw Davao. So, how time flies na when we launched it last year. So, second year na siya sa Duaw Davao and this is the new addition nato sa ato ang major event to complete the 4 events per quarter sa Davao City. So, ang ato ang grand opening will be on June 5. So, 10 days from now, that will happen sa Rizal Park. Then, ang atong Duaw Davao, on its second year, naka-anchor gihapon siya sa 4 pillars nato why we will be celebrating and we will be having the Duaw Davao on its second year. So, ang atong 4 pillars is Duaw Ta sa Davao Turismo. We will be highlighting tourism sites, tourism deals, or any ato ang mga tourism establishments because this is our summer in June na nag-focus siya sa ato ang mga tourism campaigns and initiatives. Ang second nato na pillar, Duaw Ta sa fiesta sa San Pedro because ang ato ang coverage sa Duaw Davao this time around will end on June 29 which is the fiesta sa San Pedro Cathedral. So we will also be having events and activities in time for the fiesta for that entire week. So this year, ang difference is when we launched it last year, gidagan lang nato siya og 10 days. Karon mag-open ta og June 5 and ato ang gi-spread out ang atong mga activities sa tanang weekends sa June para at least everybody can participate. Then atong third pillar is Duaw Ta sa music and colors. Music and colors because June is also a Pride Month. So Davao City is very inclusive city. We are celebrating with our LGBTQ plus community. So that's why in time for Duaw, when we also nag-align ta sa atong mga activities, the Reyna ng Davao will also be happening this June. So that's why I came all the way sa isa ka venue sa MAA because ang schedule nila today will be workshop and orientation. And I would like to take this opportunity on Saturday, they will be officially, we will be having a press con and official sashing sa Buhangin City Gate in the afternoon. Then, ang ilahang mga preliminary activities will commence for the Reyna ng Davao. Then, ang atong last pillar, ang fourth pillar nato is Duaw Ta sa lifestyle and leisure. So, we would also encourage our malls, atong mga wellness, atong recreation to be with us. In fact, we are collating we send as early as a month or
or 2 months ago sa atong mga tourism establishments that they will be taking part of the Duao activity, because our target is our tourism establishments, restaurants, wellness will also give its discounts and deals in time for Duao Davao celebration. So mao na ato ang 4 pillars why we are celebrating Duao Davao, and hopefully this Duao Davao will be here to stay on its second year and the following years to come. Kay we are also this is also part of the campaign sa City Tourism na 4 festivals, 1 city. So naa na tay big events per quarter sa Davao City that we will be looking forward to from here on. Okay, thank you so much, ma'am. Is the city allocating budget for this, ma'am? Yes, naanagid siya budget. When we launched it last year, I got on board late of 2022. Then we did the conceptualization 2023, and we make sure na when we launched it last year, naanagid tayo allocated funds for this. Although, damay siya because this is a new event man sa city, but hopefully when it will grow po siya as the years will come. So naana tay allocation. That's why ang atong mga events and activities pod dili pa inana ka extensive, and we are always kanang putting and evolving our events and activities based sa 4 pillars. But hopefully it will grow as the years will also move. So mga to mga katambayan, no, ang pahayag ni City Tourism Operations Officer or head mga nga si Ma'am Jennifer Romero. Nagyapon ka Ma'am Jean Rose, sagdugay na wala si Ma'am Jean Rose sa City Tourism. So mga to siya mga katambayan, no. So exciting siya nga mga katambayan, no, kay nagitay ko no second quarter. Actually, no, timing po ni siya nga ko ano kay aside sa katong ginaingon na Pride Month mga katambayan, no, dagandagan po siya ka ng mga dagandagan po siya mga activities po good, no, nga mo mahimong part na po sa history sa tuang history sa tuang syudad dinhi mga igala, no, nga. For example, kanang sa piyesta ni San Pedro, wala ginay celebration na maka-recognize sa tuang patron, no, diri sa Davao City nga si Senior San Pedro. Dugay na ba na actually, katong batanon pa ko, no, I think high school during that time. Nung active ta diha sa simbahan mga katambayan, active gid na agi pagka-aktibo po simbahan po day, no. Nandungog na ako na ilang gina-push niya sa City Council sa una, no, nga mahimuan og kanang mahimo siyang official festival sa tuang syudad mga igala, no, ang piyesta ni San Pedro. Amot lang, wala na kuan until sa pagsulod ni Mayor Baste Duterte mga igala. Yang gipahuna-hunaan kay Ma'am Jennifer Romero kung usa ba na nga ma-recognize pud, no, ang historical value, no, sa San Pedro, sa patron saint nini nga si San Pedro, si Senior San Pedro. So karon last year nakuha na gid siya, na materialize siya, and karon padayon na nato nang gina sa ulong, no. So unta, no, until sa kung sa may mahitabo, no, during the transition, no, parehas di sa Pasko Fiesta nga magtuloy-tuloy siya, no. Actually mas Pasko Fiesta I think 2005 or 2006 na nang sugod, no, kung wala ko nagkamali. Kay numdum ko na kay na may libreng lugaw na sa una. Mao ginang dugay kay nang libreng lugaw lumi dira sa una city government, no. Ay nako. Anyways mga tambayan, balik kita man lang sa to pagbalik ha. Ato ang balikan unsa pa to mga specifics o sa pila ba mga kuano ato nang gipangutana sa to mga kauban ng media may gala ka Ma'am Jennifer Romero may gala. Balik kita man lang sa mga importante hinumdum niya to si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa itong tuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ni Armando Finiquito mga higala. So anyways mga higala, padayon nato ning hisgutan ng Duao Davao mga higala, no? Kitong usa siya sa itong mga official festivals diri sa Davao City. Actually mga higala, gituyo mong ganino kay gusto nila nga maka-attract og mga local tourist mga higala, no? Makita i-showcase kung saan Davao City mga higala, no? So pagani na kuan, no? Ingon sila nga, wala lami ang kuan diri kay walay nightlife. Pero
natay lang product aside sa nightlife, no? Kay dili man tanang mga tao na nightlife lang apas pod, no? So mo na lang hangkot wala day inom, likorban, no? Well, ang Singapore man lagi ngano nag-prosper man nga naman po na sa likorban till midnight, no? Ingon sa kong amigo nga taga Cebu, no? Para sa kay shock ko dito sa may galas Manila ba? Sa ganina poblasyon, no? Sa may Makati, ang poblasyon sa area nga galing dagay mga barang at banga. 12 midnight pa lang gakuan na mo pa pagsugod din silang gabi dito sa tuwa dire pahumanay na last order na. Kabita mga katambayan din dito sa kuno. Anyways mga katambayan atong basahon tong mga schedule, no? Basahon na to balik to schedule mga katambayan, no? Sa atong Duaw Davao may gala so mo na ni atong basahon na definitely sa Pizza 5 yung opening mga gala na Duaw Davao, definitely Davao City Duaw Davao opening. Definitely Davao City chocolate og kape crawl. No, dapat kamang no. Tapos Duaw Davao Esports Tournament sa SM City Davao mga galapit sa 14 June 14, no? So June 16 ang Reina Dang Davao 2025 preliminaries, no? Tapos na po June 19 to 21 ang Duaw Davao Invitational Volleyball League. Uy, dala sa may Almendras Gym or Davao City Recreation Center. Tapos Reina ng Davao mga gala 2025 Grand Coronation Night karong Pizza 20 sa June 20 na siya mga gala sa RMC Gym mga gala. Tapos Duaw Davao Music Fest, no, karon June 21 Wednesday, no, dala sa Rizal Park. Tapos definitely Davao City Tour mga gala June 21 to 22. Tapos Duaw Davao Pride Parade June 22. Diyan sa may Rojas, padulong Rizal Park may gala. Tapos Duaw Davao Night and of Fun Colors, no? June 22 po na mga igala diyan sa may Rizal Park. Tapos Duaw Davao Films and Art Exhibit Turismo and Food Bazaar, no? June 25 to 29, no? From 10 AM to 12 midnight diyan sa may Rizal Park. Tapos definitely Davao City Tour na po may igala June 28 to 29. Gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon og ang katapusan ang fiesta sa San Pedro Paghiusayaw, no? 7 PM dala sa San Pedro Square. Oh, nanagid big event nagid ang fiesta ni San Pedro no mga igala, no? Dala sa tuwa. So sa wakas medyo tagaag pansin gid, no? Ang ato ang patron mga igala. Anyways, dinita sa tong to padayong padayong pagpaminaw, no, kung sa ba mga bago pila ba madrawan ni, no, sabay exciting part sa atong atong paminawan balik mga igala, no, ang head sa City Tourism Operation Office mga igala sa Davao City nga si Ma'am Jennifer Romero. Paminaw na to. Yes, when we started last year, nag-allocate og 15 million. So, this year, nadagdagan siya og 3 million. So, 2 million, so 17 million. 17 million. Yes. For tanang activities naman. For the entire, for the entire activity na sa Duaw Davao. But hopefully, as mentioned, si Duaw Davao, part na po siya sa ato ang sponsorship package because part naman siya sa 4 major events. Hopefully, we can also gather parang sponsorship na we can also make use of by next year. Dapat ba yung mga private initiated activities, ma'am? Naatay nagpost sa City Tourism page nato na we welcome events accreditation. So far, tomorrow will be our weekly na Execom, Thursday. Naatay naka-line up na mga 5 or 6 events na related in time for Duaw. That is for the approval of the Execom. Okay po nga pila ka, ano na ba yung mga nagpasok mga letter of intent ng kung sa mga gusto na magpa-accredit o events na initiated by the private sector? Naatay 5 to 6. One of that is si Ridge to Reef na environmental run na ay katong Cacao and Chocolate Festival, KKK, kasadya sa kulturang kakao. That is also in time for June. Who else pa? Napay isa ka fun run.
So dili kay nako memorizean pero I think 6 ang six events related ang nag-apply for events accreditation for DUAO. Mga pila atong estimated tourist arrival for this activities, ma'am? Hopefully, because June still a summer pa, dili pa man po tanan nag-school. So, ang ato ang DUAO is more of, we are inviting nearby areas. So, we are really targeting more of the local tourists to come and visit Davao City, mga nearby towns and cities. So, in fact, we are coordinating with Cebu Pacific and PAL. So, Cebu Pacific will also be coming up with a seat sale in time for DUAO, and we are just waiting for PAL. And in fact, Land, Sea and Air nagkonekta para they can also offer discounts na to invite everyone to visit Davao City in time for DUAO Davao. So nagahulat na lang ta, letter pud ta sa to go because naa naman tay route na towards Davao. So in fact, we did a shoot there last week for them also to be help out and ato silang matabangan. So this is not only for the air but we are also connecting sa sea ug sa land na to be part of the event. On the aspect of the private sector to participate in the activities, ma'am, unsa pa ang murag incentive na itong mahatag sila? Like, for example, for the malls na mahatag sila og kanang, for example, 2 days, 3 days sale na kuan. Naatay partnership sa DTI. So tanan na mga events and activities na ang ato ang mga partner establishments, tourism stakeholders na come up sila og promo deals or discount in time for our event, dili na sila, mohatag lang sila og letter of intent to the city tourism, then hihatag nila ang mechanics sa ilang promo, then we will endorse it to DTI. Kay part man gud siya, I was before in the private sector, pag naa kay mga promos na ipahigayon, naamag yung kay DTI certificate, and it's somehow a tedious process. Mag-apply ka, you will pay for it. So naatay partnership with the DTI na any promotions or discounts that our partner establishments will have during the event, i-letter lang nila sa City Tourism and we will endorse it to DTI. So that's one of the partnership na ato ang gi-coordinate with the DTI for the permits. Tama din, ma'am. Pila estimated na ito, ma'am, for DUAO Davao? Right now, ang ato ang on the average, ang ato ang tourism arrival is nasa 150 to 200. So hopefully that will somehow balance with that number within 150 to 200 siya. And hopefully mutaas siya for the 29 days, in time for kadayawan na sa, because after July, magkadayawan na po siya. So aggregated niya siya, ma'am, or dili siya katong fix nga natay yung nga number of tourist arrivals for this month lang? Yeah, ang atong data collection sa ato ang tourism arrival is month-on-month siya. Then ang ato ang data collection manggod sa city tourism, that is based on accommodations lang. So mo po na atong gipahugtan sa ato ang office kay naatay data banking section that will see to it that all accredited and licensed na establishments will give and hand over data to us on month, because that will be collected and mo na atong ihatag. So it might be understated kay naay mga uban pa na mga establishments na wala pay mga DOT accreditation, certification. So mopod na ang ato ang part sa city tourism na gina-regulate nato, because accommodation is part of the primary establishment na kailangan magkaroon gid sila og accreditation from the Department of Tourism. At the same time, they need to get a city tourism certification. Dati heritage walk lang to. And unsa atong expectations sa mga Davaoeños
Para Yes, I would just like also to inform everyone na naatay bago na gidagdag sa Duaw Davao na event. Kato, definitely Davao City Tour. So part na siya because as mentioned, part sa ato ang 4 pillars is Duaw ta sa Davao Turismo. So the objective of that is we will be inviting our local Davaoenos to revisit our tourism sites. So naatay gi-identify na tour na ato ang nahuman na ta og dry run. So na-approve na ang itinerary nato sa Execom. So last week we did a dry run para to check the timing and to check really the areas na ato ang bisitahon. So ang atong itinerary would be from Kalinan, moadto ta sa Philippine Eagle. Then ang next is we wanted also be Davao City being the chocolate capital of the Philippines and a support because there's a cacao festival also ongoing for June. Naatay after the Philippine Eagle, we will visit the farm, the cacao farm para we can able to see how the chocolate na gi-produce from the tree to cacao. Then after that, ato pong gi-highlight ang ato ang strength. Ako personally, I joined the dry run and I'm so happy that I joined and I'm so happy to and I'm very proud to say na we are very fortunate and we are really proud Davaoenos sa ato ang mga facility na naata. So part of the tour after sa farm na sa cacao, mo visita sa 911 sa Central 911 to see our strength. Mo visit po ta sa PSSO. Then mo adto ta sa bago nato na venue sa Museo Davaoenyo which is naa sa Mabini Street. Then mo agita sa City Library. Very state-of-the-art na ato ang facility na naa sa Davao. Then ang drop-off niya will be at the Rojas to cap the entire day of a tour. So naatay schedule and we will also be inviting ahead of time because for a 2 weekend siya, so 4 days, Saturday, Sunday, then we are allocating the first Saturday that is June 20 for our friends from the media who would want to join ato ang mga local na vloggers who would also want to join. That's our target invites for the first Saturday. Then ang pagka-Sunday na i-invite nato ang kanang mga tourism frontliners nato, like example for those nagtrabaho sa hotel. So as mentioned, ikan ko sa hotel industry, sometimes ang ato ang mga frontliners, ang mga front desk, mga bellman, muna ang first na mga tao na pangutanan sa turista, usahay ang uban, wa nakaabot sa Philippine Eagle. In fact, ako, na-realize na ako na it's dugay na po na panahon na wa na ko nakaadto sa Philippine Eagle. So, that is one target nato na sector. Then, ang remaining, the last weekend of a Saturday and Sunday, the same formula that we did during Araw ng Davao, we will be posting an online application and that is open for everyone who are interested. So naalang tayo capping per day because we can only provide a one bus for the entire day na tour. So that's good for 50 per day for 4 days. That's 2 weekends during the Duaw Davao celebration. For Davaoenos po na abay bayad or saan nila pag-appeal? Actually, complimentary siya. They just book it online. Then, wala pa ta nag-post og online application, but we will be posting it. So, ang katong last Saturday and Sunday, that's open to everyone who will be interested to join the tour. Sa line na topic, ma'am, sa itong Reyna Davaoenas screening, kumusta since nagumana to ang screening po, kumusta unsa tong difference sa to ang mga candidates, especially sa tong candidates last year and this year? As mentioned, ato ang first after the screening last week, naata ginapahigayon karon na orientation, workshop and orientation. So I'm so happy also that we this year's top 20 kay mga sila, well-made sila na mga participants and the same gihapon ang ato ang the same gihapon ato ang ginapangita na maging winners for this Reyna ng Davao, that they will be the mouthpiece of the Davao City tourism. They can help
help us promote our city all the more, and they will be our extended siya na promote mga ambassadors of the city. So karon orientation and workshop nila, then this coming Saturday they will be meeting the press and magpahigayon ta og official sashing. So naagyapon sila a series of activities na ay closer interview, the same as the Mutya. Ang preliminary competition will be on June 16. Then ang grand coronation will be on June 20. Then we will meet them, the winners for this year. Mo join sila sa parada sa ang Pride Parade. That will be on June 22, a Sunday. Naa sila float na mo join sila sa parade. Last na lang ma'am, na ba tayo na-reveal ba ang prize for sa ato ang Reyna? We are yet to inform them sa prices later sa orientation, but we will also be posting the prices, but we will be following same prices as last year. So, mga katambayan, no, ang pahayag ni tingo ko cellphone. Mga pahayag mga galano ni City Tourism Operations Office Head, Ma'am Jennifer Romero mga igala. So at least no, medyo dagan-dagan na tag mga activities din mga igala, no. So dili lang tamo kan kay kwando kay ang Davao daw. Grabe ka kwando dal char. Dagan kay wala di mga activities, wala tourism activities daw mga igala na. So well, ilan ang opinion, no, and they are entitled for that opinion mga katambayan. Charay. English. No, pero bitaw, basta kinsa man ay kuno, pero di pa ta makaingon pod nga walay gibuhat ang ato ang panggamahanan pod for this kind of activities mga katambayan. So kinahanglan po nato pod nga i-recognize pod jud pod no nga naang mga activities, no. Actually karon mga igala involved na si art, no. So wala gyud nagatagad ang mga art mga igala karon. Hinay-hinay na ginatagad ang arts mga igala, no. It's because number one, si Mayor Basta is an art enthusiast, no? Ambot lang sa July 1 kung padayon maghihapon ni siya, no? Ma-retain ba ni? Ako gusto na ako ma-retain ni. It's because nanatay isa ka religious kanang kwan activity mga igala nga part siya, no, sa among kapistahan, no. Ang kaning kwan kaning sa San Pedro, no, pista ni San Pedro mga igala. So at least no nanay move, no, although pwede man nato na ilahi siguro, no, ang kapistahan, no, pero mas okay na siya nga nadire, no, at least hinay-hinay nga na-recognize na siya good, no. So it's a good thing for our city government nga naanay ngunani nga mga aktibidad. Anyways mga katambayan, mga taigong oras ang ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may gala ko yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hantod sunod daw sa daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.